Mga kababayan, gusto ko lang po humingi ng paumanhin sa inyo ang inyo pong mapapakinggan na discussion. Ngayon po ay sasabihin na natin, ito po ay out of an ordinary na discussion. So, ito po ay very unusual sa aking pandinig. Kaya alam ko, magiging unusual din po ito sa inyo. Kasama po natin ngayon ang isang bagong kaibigan, bagong kaibigan ito kasi ngayon lang kami nagkita eh. Nandito po kami sa napakagandang lugar sa Sako pa ba ito ng Tayabas? Yes po. Ito po yung Sako pa po ng Tayabas na alam niyo po itong lugar na to sa mga nadadaan dito, no? Pero hindi po yung lugar na aming pag-uusapan. Isang napaka matinding revelation sa akin ngayon ito. Sa edad kong ito, ngayon lang ho ako nakarinig dito, no? Na meron palang mga tao na nag-advocate na kumain ka ng karne, no? Marami po sa atin na laman natin na may mga masama po na epekto ang karne. Dito sa malalaman natin ngayon, instead of knowing yung kakaibang side ng pagkain mo ng karne, ito ho sa kanya, iba ho ang kanyang maaaring ang ating marinig mula sa kanya. Pastor Kelvin po ang kasama natin. Pastor, magandang hapon, magandang araw. Magandang hapon po sa mga sa mga makakapanood po nito. Ako, tama po 'yun na meron po kaming meron po akong ibabahagi po sa bawat isa na malamang po hindi po ninyo ito matanggap kasi for how many decades ang tinuturo po talaga sa atin, kumain ka ng prutas, gulay, at kumain ka ng white meat at umiwas ka sa mga red meat or no red meat at all. No red meat at all. Ito na, no? Ito na po. Papabueluhin ko sa inyo. Bakit niya ini-espouse ngayon? Bakit sinasabi niya mahalaga pala sa katawan ng tao, ha? I'd like to emphasize ng tao ang pagkain po ng mga karne. Pastor, take it away. Okay. Siguro maraming salamat po Pastor Ramil sa pagbibigay niyo po sa akin ng pribilehiyo upang maibahagi po natin sa lahat po ng mga kapanood nito patungkol po sa aking advokasya. Para po sa kalaman po ng lahat, ako po si Pastor Kelvin Cabuyaw. Ako po ay merong sariling community. Tumutulong po tayo sa ating mga kababayan ng libre, walang bayad. Sa katunayan po niya, nagsimula po ang aking community. That was September of 2022. At para po sa kaalaman ng po ng lahat, para may background po kayo patungkol po sa akin, ay na-involved na po ako since 2008 sa mga herbal products. At hindi ko na po i-mention yung mga company ng pinanggalingan ko. Kita-kita po ng aking dalawang mata at paniniwala na magiging healthy tayo basta kumain ka ng prutas at gulay at huwag nating kalimutan, Pastor Ramil, ang pag-inom ng mga food supplement. At naniniwala tayo kahit anong ating kainin, basta meron tayong gamot, basta meron tayong food supplement, Okay. magiging fit and healthy tayo. Pero sa aking pong karanasan, Pastor Ramil, for more than a decade, since 2008, isang malaking katanungan, bakit yung mga kasamahan kong doktor from different companies, ngayon po ay patay na, yung iba po ay they are suffering sa malala talagang sakit, at yung iba ay nagda-dialysis na, mga kasamahan kong company speaker from different companies, ngayon po ay inatake na sa loob ng dorm nila. At nakakapagtaka, nagme-mega dose na kami ng food supplement. Pero hindi pala siya sulit. Gumagastos na sila 30 to 50,000 in a monthly basis. Pero hindi pa rin talaga na-maintain yung healthy na pangangatawan. At ang advice naman ng mga expert, pasintabi na po sa mga expert, sa mga doktor, na bakit mo aalisin yung mga pagkain na nakasanayan mo ng kainin, ano yung ginagawa ng gamot mo. At ang laging itinuturo po sa atin ay in moderation. Moderation. In moderation ng mga pagkain. Dapat yung pong tinatawag na rainbow diet, yung pwede kang kumain ng ganitong gulay, kumain ka nito, basta in moderation. But the problem is, kumusta na po yung ating mga kalusugan sa tinatawag na moderation? Ikaw po, ano pong masasabi po ninyo sa karanasan po ninyo sa mga palagi natin narinig yung pastor yung in moderation. Pwede ka naman kumain ng ganito, pwede ka naman kumain ng ganyan. Basta yung lang, hindi sobra. Yes po. Sa totoo lang, medyo kumbinsido ako sa mga una mong nabanggit, pastor, no? Na hindi pa na talaga tama yung moderation, all because kapag ka nasanay na yung taste bud natin, hindi na in moderation ang mangyayari. So tuloy-tuloy, and
palagay ko yung na-accumulate mo doon sa immoderation na yun, baka yun pa rin po ang magdadulot Yes. ng hindi maganda. Kaya po ang nangyayari niyan, ito na po, binasag ko na po yung tinuturo ng mga expert. Ang tinuturo na po natin ngayon ay complete elimination. Total na. Total elimination. Okay. Ang kagandahan po niyan, once na eliminate natin, kailangan lang natin talagang maintindihan ano ba talaga yung pagkain. Ito, medyo controversial po ito ha. Sige. Ano ba talaga yung pagkain na nakadesenyo lang talagang kainin ng bawat isa. Okay. Gusto ko pong ipaabot po sa bawat isa na ang nilikha ng Diyos, meron lang talagang specific na pagkain na dapat lang natin kainin. For example, ang panda, bambo lang talaga yung specific na pagkain nila. Okay. Kapag pinakain mo sila outside their diet, magkakasakit sila and it will lead to death, sa kamatayan. Ang manok, pwede yung pag nakakain niya ng damo na hindi pwede sa kanya, patay po yan pero tumutukayin ng damo. Pero once na may nakain yan, patay po yan. Okay. For example, kabayo, kalabaw, baka, kambing, may specific lang silang damo. Pero pakainin mo ang kambing ng dahon ng mahogany, naku, alam niyo na po ang kakalabasan po niyan. Ang tao, ganun din po yan. Once na kumain tayo ng labas sa proper human diet, magkakasakit din po tayo. Kaya ano pong nangyari? Ang dami ko pong mga kilala na kumakain ng prutas, gulay. Ito nga po yung mayora po namin dito sa Tayabas. I-inform ko lamang po. Sige po. Namatay po yung mayora namin dito sa Tayabas, si pinakamatandang mayora sa probinsya ng Quezon. Para po sa kaalaman po ng lahat, pinakamatandang mayora po yun. Ilang Si Reynida Reynoso. Okay. Ang kinamatay po niya ay liver cirrhosis. Pero alam niyo po ba, yung isa sa pinaka-diet po niya, hindi nawawala sa kanya ang grapes. Hindi po natin hindi po tayo knowledgeable na kapag kumain ka ng high carbs, yan po ay nagiging glucose. Ang prutas naman ay high in fructose. Still, sugar pa rin po yun. Pero ang ikinamatay po niya ay liver cirrhosis. At ito po yung amazing po ha, medyo ma-amaze po kayo. At medyo magkakaroon po kayo ng malaking katanungan. Paano namatay po siya? Not because of old age. May sakit. Dahil po sa malala po niyang sakit. Ito po yung malaking katanungan. Meron siyang personal dietitian, may personal siyang nutritionist, and yet nagulat na lang kami mga Tayabasi na bigla na lang siya nang hina. At hindi natin pwedeng tanggapin na namatay siya because of old age. Hindi. Namatay siya because of blockage. May nagbara sa puso. Wow. Kaya kailangan po tayo maging knowledgeable. Once na ikaw ay may triglycerides na, may fatty liver na, may uric acid na, at still, umaasa ka lang sa gamot, wala kang binabagong pagkain, yan, malaking problema po yun. Kaya pala Pastor, ang daming mga namamatay na mayayaman, halos meron ng pharmacy, sariling pharmacy, may mga doctors na, but despite of that, namamatay pa rin, hindi dahil sa katandaan kung hindi doon sa sakit na dumapo sa kanila. Yes. Kaya po gusto ko pong i-emphasize lang po ito, Pastor Ramil, na ang pattern po natin, para sa kaalaman po ng lahat, ito po maybe hindi nyo po ito matatanggap. Ang pattern po ng ating pagkain ay food pyramid. Okay. At pasensya na po kayo Doon kung hindi tayo- nyo, doon yun tayo po yung parang- pattern po natin. The greatest foundation, ang pinaka-foundation ng food pyramid is carbohydrates. At ang sabi ng mga expert, we cannot live without carbohydrates. Hindi tayo mabubuhay without carbohydrates. At yan lang talaga yung source ng energy po natin. Pero ang problema, ang pinaka nasa taas ng food pyramid ay kailangan konti lang talaga yung red meat na makakain mo. Ito po yung ginawa ko para sa mga viewers po natin. Binaligtad ko po Inverted pyramid ka. ang pyramid. Pero po yung carbs ay tinanggal ko na talaga. Okay. At ang naging food pyramid na ng aking carnivore diet ay puro list ng lahat ng klase ng karne. Anong tawag mo doon, Pastor? Carnivore. Carnivore diet. At para po sa kaalaman ng lahat, ang foundation po ng carnivore diet ay ruminant animals. Okay. Ang ruminant animals po ay yan yung kumakain ng damo. Hindi yung mga feed. Hindi po yung mga kumakain ng yung mga manok, yung baboy. Sila po ay secondary lamang. Sila ay tinitreat ko yung ibang mga meat as side dish. Halimbawa, ang seafood, side dish ko lang siya. Pero ang pinaka-foundation ng aking food pyramid ay ruminant animals. Napaka-importante po nitong usapin ito. Ano po? Ako nagulat kanina habang hindi pa naka-record. Gulat ako dahil sabi mo, yung karne talaga ay isang malaking bagay sa nakakatulong
sa health ng tao. Nabanggit ni Pastor Kelvin itong cholesterol. Gaano pa ka-importante yung cholesterol sa katawan ng tao? Yan. Kasi Ito po- yung karne, di ba? Ano siya ng cholesterol? Opo. Ito po, napakaganda po nitong tanong po. Ano ba, what's the yung importance ng cholesterol? Karamihan po ng tao takot talaga, Pastor Abel, sa cholesterol. Yes. Wow. Pero alam niyo po ba, ng ating katawan ay nagre-reproduce ng 3,000 mg of cholesterol per day? Okay. Our body, nagre-reproduce ang liver po natin ng cholesterol, 3,000 mg of cholesterol, and 75% na dumadali sa bloodstream natin ay cholesterol. Ating utak, taba. Pero Okay. takot tayo sa taba. 50% of our cells are made up of cholesterol. Ang cell po natin, ang pinaka-cell wall ng ating cell ay cholesterol. And Okay. yet, tayo po ay takot na takot. Ang tagapagdala ng nutrients sa buong katawan natin, cholesterol. Ang problema, ang diet po natin ay low cholesterol. Ito po I found out na kapag pala, Pastor Ramil, ang diet natin ay low cholesterol, we will never get well. Hindi pala tayo gagaling sa lahat ng klase ng sakit. Ayun na po, mga kababayan, yung sinasabi ko, no? Dapat po hindi low cholesterol yung pumapasok sa katawan natin. Naiiba to. Doon pala sa pagsimula namin kaya sinabi ko, unusual po ito. Dito po muna kami magtatapos, pero hindi po dito nagtatapos mga usapin na to. Sa ngayon lang po, no? Patikim lang po ito, and I will be bringing him in a lot of programs that I'll be having, no? And sabi ko nga, pwede kayong magtanong dito, no? Siguro, Pastor, I'll make this as a vocation once again, no? Bilang isang media practitioner, malamang, no? Naiiba po ito. Sa napakaraming discussions na ginagawa ko sa radyo, naiiba po ito. Kahit ako po, no? Nagulat ako sa kanya mga revelasyon. Isa na lang po. Yung sinasabi po ninyo na kailangan po ay total elimination of carbo. Hindi pa ako manghihina. Total elimination nung iba pang mga pagkain. Hindi ba ako magkakasakit tuloy? Yan. Ito po yung napakaganda po ng katanungan ni Pastor Ramil. Ang totoo po niyan, once na ang pagkain po natin ay high in carbohydrates, ang ating pong sugar tataas po talaga, Pastor Ramil. Energetic po talaga tayo, but the problem is, yung ating insulin, magi-spike po siya. Okay. Pag nag-spike si insulin, babagsak po yung energy level ng katawan natin, gutom na po tayo agad. Kakain Kaya naman. karamihan, kapag po umaasa lang talaga sa carbohydrates, nag-shake, yung nag-chill po tayo, pinagpapawisan, sapagkat gutom na tayo, biglang bagsak ng sugar level ang katawan natin. But here's the catch, ito yung good news. Sige po. Once na kumain po kayo na ang source ng calories po natin ay galing sa karne, ang ating pong energy level ng ating katawan is stable lang. The question is, ano po yung question? Ano pong nangyari kay insulin? Hindi kasi nag-spike si insulin. So hindi ka kakain, hindi ka magugutom. Hindi ka po magugutom, stable po siya, mas matagal. Okay. Kaya po anong nangyari? Ako po ay OMAD lang ako, 1 meal a day, 2 meals a day, pero kagandahan po niyan ay hindi po ako nag-shake at hindi ko na-experience yung tinatawag na hypoglycemia, yung biglang bagsak ng sugar. Kaya Pastor Ramil, kung may mga viewers po tayo Sige po. na may mga diabetes na natatakot magtanggal ng carbs, hindi po aksidente na napanood niyo po ito. Maybe ito po yung turning point para mas lalo po tayo magtiwala sa Panginoon sapagkat ito po ay sign na magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating mga kinakain. Thank you very much po. Maraming salamat mga kababayan, no, sa mga regular na viewers, listeners ni Dudes Marianito po. Ang sa kuya lang, this is not the first and last na makakausap natin itong tao ito. Baka ito na po yung pagkakataon na yung may mga terminal na mga sakit dyan. Yung may Madali lang po mga tinatawag po na lifetime na nagiinom po ng mga gamot. Yung tinatawag nating maintenance na lifetime na po. Baka ito na yung pagkakataon ninyo na baka talaga gumaling tayo. Yes. Pagtiwalaan natin ang Panginoon siguro sa puntong ito. Yan po yung aming ini-spouse. Itong idea, itong advices, itong programa na ibibigay niya sa atin, baka po makatulong talaga ito at ating ipanalangin, Pastor, na marami pa ang ating matulungan sa mga taga-subaybay, taga-pakinig at personal nyo po makadawaya pa. Bago po tayo matapos, Sige okay po. lang po bang manalangin po kayo? Sige Pag-pray po. ko po yung ating mga viewers. Sige po. Sige po, i-damin po natin yung presensya po ng ating Panginoon at hayaan niyo po na ipanalangin ko po kayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa pribileyo na nakasama ko po si Pastor Ramil. Amen. At Lord, naniniwala po ako, distance is not a barrier.
Lord, hindi po hadlang na hindi po kami magkakasama in a physical form. Dalangin ko po, patuloy niyo pong buksan ng kalangitan sa buhay ng bawat isa na makakapanood po ng video po na ito. Let your Holy Spirit, Panginoon, ang siyang lumukob sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And I decree and declare, heal their body, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na maliwanagan po ang kanilang kaisipan patungkol po sa tamang proper way of eating. At naniniwala po kung gagamitin po ang programa pong ito sa buhay ni Pastor Ramil, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng massive po na information, Panginoon, na ipapakalat sa hindi lang sa Bicol region, Panginoon, maging sa ang panig man ng mundo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ilaman po namin pinagkakatiwalang buhay ng bawat isa na sila po ay pinagaling mo na, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat.